kilos. Di ba? Kaya ito, pakinggan ninyo itong sagot ni VP Sara Duterte. Dito, tila binuking niya yung klase, yung estilo ni Marcos na ginagawa. Pati itong si La Romualdez at saka si Zaldico. Eto panoorin nyo itong video na to. Tayo po mismo kumuha nito. At ito yung dito nagalit yung NPA dito sa Paris, yung Tanso. Hindi ko na lang siya kasi kung maalala nyo, nag-live ako, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ba't nagkaaway-away yung mga DDS dito minsan Kasi meron talaga mga bibida-bida, epal-epal, hanggang nakita ko nga, naglabas na ng statement si Atty. Vic pagdating sa Maisog. Kasi ang dami nagkiklaim na Maisog. Yung kupal na taga dito sa Paris, na sinabihan ba naman ako, na sabi niya, wag mo angkinin si VP Sara Duterte, amin na yan dito sa Paris, ibigay mo na sa amin yan, wag kang epal. Sabi ko, epal? Kaya nga tayo nag-i-interview para magkaroon ng content ang SMNI. Si SMNI nga unang naglabas niyan. Iyan po ay inutos sa atin bilang trabahante rin ng SMNI. Nilabas po yan sa buong Europa, sa probinsya, lahat po yan nilabas. Tapos sasabihin mo, wag ka ng epal banat ba? Gunggong ka pala, ayaw mo lang siguro marinig yung sasabihin ni VP Sara Duterte at saka nung tinanong natin sa mga organizer. Hindi naman pala siya organize. Nag-feeling security guard siya. Nagkakaganong-ganon siya. Parang tanga lang ang putang inan to. Sabi ko, wala ka talagang ewan ko, kulang ka siguro sa aruga. Nagmamagaling talaga siya. Gaganong-ganon siya. Alam mo yun, tas bubuntot-buntot sa kay VP Sara Duterte. May sarili naman security si VP Sara Duterte. Hindi nga siya parte ng organisasyon dito na kino-ordinate ni VP Sara Duterte. At kayo namang taga Paris, dapat kilala nyo kung sino talaga mga membro ninyo. Akin payo ko lang ito Hindi ko po kayo inaaway kasi mahal ko mga taga Paris. Una-una, nandito si Ann Harot, di ba? Alam naman natin, yan ang masigasig nating banateras yan dito sa At marami yung mga banateros dito sa Paris, di ba? Ako, alamin nyo, kilalanin ninyo yung mga membro ninyo. Tapos, talagang bigyan nyo siguro ng magandang damit na eto, nagdi-distinguish ko sino yung talagang organizer. Tapos, wag nyo ipamimigay yung damit na yun. Dapat sa inyo lang organizer yon. O di kaya mag-ID kayo. Hindi, eto payo ko sa lahat po ng mga organisasyon sa iba't ibang bansa. Maglagay kayo ng ID ninyo kasi marami dyan nagkiklaim ng kung ano-ano. Kaya tuloy nag-aaway-away minsan kasi ang daming claim. Maisog sila, dito Duterte, ganito. Ang daming ganun Magano kayo. Katulad niyan, ang suot-suot niya, maisog siya na t-shirt. Di ba? So, feeling tuloy nung iba, maisog siya. Sigurado ako, hindi lang naman akong isipin mo kung ako nga, binastos niya Di ba? Ano pa kaya yung iba na sigurado ako, mas magpa-power trip siya. Hindi, ako, wala namang problema sa akin yun. Sa matter of fact, pagkatapos kong interview si VP Sara Duterte, sumibat na kagad ako. Hindi kasi ako epal, yung katulad niya. Hindi ko ugali yun. Sa totoo lang hindi ko po ugali yung magbibida-bida, kahit sa mga Duterte. Ako po, eto, personal, alam nyo naman siguro, nakakausap natin si Pangulong Duterte, si VP Sara, nakakausap din naman natin. Di ba? Mas maano lang nga tayo kay Pangulong Duterte, pero hindi tayo yung bibida-bida, yung epal-epal, yung akala mo ikaw na may-ari doon sa tao. Ganun. Ganun yung kanyang yung asta. Yung akala mo siya kanya si VP Sara Duterte. Kaya after hindi ako honestly, kung ako nga tatanungin, hindi na ako pupunta doon Ayoko nga pumunta kasi hindi talaga ako mahilig sa mga ganun-ganun. Honestly kaya lang, may trabaho po kasi ako Kailangan ko itanong ito para sa SMNI. So nagpunta ako doon, nagantay ako doon, nagtanong ako, umalis na ako. Sila na magbida-bida. Hindi, totoo lang. Bakit? Hindi nyo kakaangat sa buhay yung pagbida-bida. Hindi, totoo lang, biro. Hindi kayo aangat sa buhay. Forever kayo magiging ganyan.
Na kung gusto mo umangat sa buhay, ano lang, yung be humble, maging simple ka lang. Sabi nga, the first will be the last and the last will be the first. Relax ka lang. Alam mo, may tawag dyan Marta syndrome. Kilala niyo si Mary at si Marta. Nung pumasok ang Panginoong Yesus doon sa isang bahay ni Lazarus. Tapos nandun si Mary at si Marta. Si Mary, nakikinig lang. Nakikinig lang siya talagang. She was so amazed on the Lord Jesus Christ's words and story. Si Marta, busy-busy yan. Ito. Pinuna ng Panginoon yun, sabi niya, di ba? Marta, mukha ka ng bruha, sabi. Hindi, wala yun. Joke yun sa... Hindi, totoo, di ba? Kasi, minsan kasi yung bida-bida, ano yun May Marta syndrome yun Ano ibig ko sabihin? Relax lang. Chill. Yeah? Chill, pare-parehong supporter. Alam mo, si VP Sara Duterte, magpapapicture yan. Kasi akala niya, hindi na magpapapicture. Kasi daw, parang na yung buong interview. Ay, sorry. Sa totoo lang, si VP Sara Duterte, napakadaling lapitan yan. Magpapapicture yan at magpapapicture. Huwag kang mag-epal, huwag kang magbida-bida dahil wala namang kakahatnan niyang pagbibida-bida mo at may iwan ka pa rin dito, trabahante. Diba? Hindi ko siya nilalait ang trabaho mo, pero dahil sa pagiging ganyan mo, kaya hindi ka umangat sa buhay. Kasi wala kang relationship power. Tandaan mo, yan ang tinatawag na EQ, emotional quotient. Kailangan mo ng good relationship power, hindi yung bida-bida. O, tuloy na natin Ito yung interview ko na ito. Pero wala ho siya dito Hindi siya nakikita dito kasi nandito siya sa kaliwa ko. So hindi siya kita dito sa video na to So wag yung hula-hulaan ako sino dyan. Dito siya. Basta ang itsura niya mukha siyang bakulaw na may nakaitim. Pag nakita nyo na lang sa video, bahala na kayo. Na feeling security pero hindi naman siya security. Ito. Ang Banateros po sa SMNI. Ma'am, hindi po yan wala po dyan sa mga nasa likod ni VP Sara Duterte Ulinawin ko lang po. We have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. Hirap na hirap akong basahin yun, tas di mo na-appreciate, animal ka. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget na. Grabe, no? Diba? Ito, ang tagal na sinasabi ni VP Sara Duterte. Ito, hindi kayo nakikinig. Yung mga senador natin, minsan medyo din Ang tagal niya na sinasabi, dalawa lang naman yan. Si Romualdez at si Zaldico. Siya lang, di ba? Hinahanap niyo pa yung small committee, hinahanap niyo pa kung sino pa. Dalawa lang yan, si Romualdez at saka si Zaldico, according to VP Sara Duterte. Tapos, yung ibang mga kongresista, hati-hati na sila. Paano niya nalaman? Pakinggan ninyo. Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero... Nakita niya, doon pala sa Department of Education na dati siyang secretary, doon pa lang kumakatkong na tong mga animal na ito. At nabanggit niya kay Marcos ito. Nabanggit niya ito kay Marcos. Ito yung binuking niya na si Marcos Sandali, flood control project ka dyan. Binanggit ko na sa iyo ito noon na kumakatkong itong mga lintik na ito. Ano ginawa mo? Wala, nganga ka.
dito, pinatutunayan na pakitang tao lang si Marcos. Di ba? Ang linaw-linaw dito, pakitang tao lang si Marcos. Bakit? Nangyari na to noon. Sinasabi mismo ng isang sekretary niya na si VP Sara Duterte, di ba? Kumakatkong sila sa amin, sinabi ko sa iyo to noon. Anong ginawa mo? Noon ay wala siyang reaction. Tapos Oh, wala siyang reaksyon. Nga, ibig sabihin. Diba? Nga ka lang. Tapos ngayon, galit ako. Gago! Dati nga wala kay reaction eh. Nga ka eh. Ngayon, galit na ako. Gago! bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Oh. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Malinaw na sinabi ni VP Sara Duterte, no? Sa madaling salita, yung mga pautot ni Marcos ngayon ay pinaghahandaan lang daw niya yung, kasi siyempre hindi na maiwasan, uulan, babagyo, babaha. Oh. So ngayon pag naisip ng tao, bumaha. Sino sisisihin? Nagalit nga ang presidente dyan dahil sa flood control project. Shit! Akala ko noong una pinagmamalaki mo yan. Ngayon, ikaw nagalit. Di ba? Hindi. Isipin nyo yun, ha? Ang galing ng, ewan ko kung sino yung PR guy behind Marcos. Kasi, from palpak na flood control project na pinagmalaki niya noon, bigla niyang inikot niya, ni reverse psychology niya yung mga tao at sinasabi niyang, mahiya naman kayo, kayong may mga kasalanan dito sa flood control. Kayo, itong mga kontraktor na ito, mahiya kayo ha. Sabi ko nga sa inyo isang katarantaduhan, nasisihin mo ang kontraktor, yung private. Bakit? Hindi naman yan ma-aproban nang hindi ina-aproban ng DPWH na sarili mong mga tauhan. At hindi magtataka ka bakit napunta dun sa mga distrito na yun. Nasa Congress yan, nasa House yan. Sila ang humihingi ng mga proyekto na yun. At sino boss doon? Pinsan mo. At nasa sarili mong yan, nasa sarili mong kumandyan. Di ba naalala ninyo? Sabi ni Tiangco, the day na magbobotohan na kung sino ang magiging speaker for the 20th Congress, everyone is waiting for the call of the president kung iboboto ba nila si Romualdez uli o papalitan na since natalo yung mga bata ni Marcos. Sabi ni Tiangco? There were no calls coming from Malacanang. Meaning, hinayaan mo na maupo uli yung pinsan mo. Sa madaling salita, meron ka talagang kapangyarihan, hindi lang sa DPWH, pati sa House of Representatives. So, ibig sabihin, nasa kamay mo lahat ang solusyon. Kaya wala kang karapatang magalit-galit lang dyan. Isa kang, ako nagagalit na sa'yo, ha? Galit na ako. Gago! Ikaw may kasalanan nito, nagtuturo ka sa iba? Hindi, totoo naman eh. Bakit nagkaganito? Siya may kasalanan nito, nagtuturo-turo siya sa ibang tao? Anong kalokohan yan? Di ba? Kaya tama si BP Sara. Tama siya at binuking niya dito. Dati, nilapitan ko na yan eh. Nilapitan ko na yan at sinabi ko sa kanya itong mga kongresista kumakatkong. Anong sagot niya? Coke nga dyan. I mean soft drinks ha. Coke Zero nga dyan. Coke Zero. Wala kang sinabi. Tapos ngayon galit-galitan ka. Di ba? Anong pautot yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka noong pa lang, pinagtuturo mo na itong mga animal na to. Tinanggal mo na sa mga posisyon. Nasa kamay mo yan. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Mahina kang nilalang. Gago! Takot ka sa sarili mong pinsan. Ewan ko kung bakit. Gago! Meron ba siyang hawak-hawak sa'yo? Naku po. Gago!
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap